O ngayon, bistado na yung kabastusan niya, di ba? Laman ng tao kung gaano kawalang kwentang presidente siya ngayon. Escudero, yan na, lumabas na. Nabulgar na ang pagiging sip-sip. Nabulgar na ang pagiging isa sa mga bahagi ng mga crocodile member. Okay, bistado na galit kay BP Sara. Nako po. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, pag-usapan ho natin to, naku po. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon at BBM, bistado sa kabastusan. Ay, ikaw ba naman, hingi mo 20 million to, ibibigay ko ba sa'yo? 20 million tong ano ko, tapos ibibigay ko sa'yo, ano ka? At ito, ang Senate President Chis Escudero nagalit kay BP Sara Duterte. Naku po. Yari na to. Anong kakagalit mo kay BP Sara? Tayo mo pag-aalataan kayo eh. Pag-aalataan kayo mga sip-sip eh. Oo, pag-aalataan mga sip-sip. Okay naman sana magbigay ng komento. Pero hindi yung parang kamping-kampi ka na. Di ba? Napag-aalata masyado eh. Sabagay mo, okay na rin yan at least alam na namin. So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa ating mga patuloy na mga nanonood here abroad and at sa ating mga mahal na senior citizen dyan at sa mga kuya at ate natin dyan. Mega love shoutout sa inyo at eto na nga. O nga pala, sa mga nakakaano dyan, baka pwedeng pa-join sa ating join button at super thanks. Alam nyo yung pag-like, pag-share at pag-join nyo sa aming join button, napakalaking tulong po niyan para sa aming YouTube channel. Kaya maraming salamat po at may love shoutout sa inyo lahat. So eto na nga. Eto na nga. Tatawa ako dito sa Hinayu na to. Hinayu. Oo, dito sa Hinayu na to. Ito, dito muna tayo dito. Ito po yung viral issue ngayon. Na kung saan itong si BBM, tinanggihan niya ang ibigay ang kanyang relo sa isang kadete. Na mga pagtatanto ng sambayan ng Pilipino kung gaano kawalang kwenta ang ating presidente. Grabe, first time. Alam nyo sa lahat to sa lahat to ng yung mga traditional, no? Yung mga traditional na ginagawa lalong-lalo na sa gobyerno hindi na dito sa hindi pala sa gobyerno. Sa Pilipinas ay unti-unti na nawawala. Dahil ito pong ginagawa, etong ginagawa ng mga kadete natin, ito po ay isang traditional na hindi po nasinira lang po ni BBM. No? BP Sara at BBM, bakit naghilaan ng diploma? Grabe naman. So ito, panoorin natin tong video ni Jojo de Guzman at ito lang, huwag lang tayo patagalin. Play! Ito yung sinasabing 20 million to, bakit mo ibibigay sa'yo? Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Yan na, nilugan na ni Jojo. Pagharap. Inabot. Tumulong. Akin na yung relo mo, akin na. Sabi ko, ba't ko ibibigay sa ito? 20 million to. Okay, so ito na yung si Jemver Soriano. Ito na yung pangyayari. No? Tignan natin isa-isa. One by one, tignan natin. Lumapit siya, bumulong siya, hindi niya narinig. So at this point in time, inulit niya. So nakita ninyo, nilapit ni Jemver yung binubulong niya. So at this point in time, narinig na ni VP. Narinig din nito. Dito sa puntong ito, tahimik pa itong si Gibo. Wala siyang reaction, kumbaga walang reaction. Kita natin, titignan natin si VP dahil narinig na niya, kasi si BBM pinaulit niya Pero si VP narinig na niya yun.
Kita ninyo tong hawak-hawak niya. Hawak niya yan eh. Hihilain pa ni VP yan. Yung hawak niya na yan, yan, diploma yan. Hihilain ni VP yan pabalik. Si BBM naman, hinihila niya naman papunta sa kanya. So, gusto ni BBM, kunin niya kaagad itong libro na ito, yung diploma. Gusto niyang kunin para matapos na, para makaalis na ito. Si VP, hinihila niya. Kasi gusto niya nga, si VP alam na niya yan, traditional yan, ginagawa ng tatay niya yan, namimigay yan yearly. Oh, alam nyo, ito ay pinagdaanan na ho ng iba pang mga dumaan ng mga presidente ng Pilipinas. At ito ay traditional na, pero sinira lang sa isang higlap ni Marcos Jr. Doon sa mga doon sa mga my guts na, Mr. President, can I have your watch as a gift? Meron at meron sa mga graduates na yan, may mga guts na hihingin ang relo ni PRRD yearly yan. So naging traditional yan. Ito, sinubukan si BBM. Pero nakita ninyo, nagmamadali siyang kunin itong diploma na ito para ito makaalis na. Si VP hinihila naman niya kasi gusto nga niya ibigay eh. Bakit pahihiyain yung tao? Tama. So, ipi-play natin ito, mapapansin ninyo na hinihila ni VP itong diploma. Dito, at this point in time, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Okay? Hawak ni VP, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Hindi binigay. Ang masaklap pa ho dito, hindi na nga binigay. Hindi na nga binigay yung diploma. Ay! Nakakatawa talaga. Hindi na nga binigay, di ba binigay na yung relo? Sabi ni Marcos, masagi siguro ni Marcos, ba't ka bibigay sa ito 20 million yung relo ko? Jackpot ka dong! Okay. Natin, hawak ni VP, hinila niya. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Ayan, ayaw niyang bitawan. Pero hinila niya. So dito, walang reaction si Gibo. Pero nung nakalis na si Soriano, saka tumawa si Gibo. Mapapansin niyo dito, ayan na, may ibubulong si Gibo. Ayan, binulong niya kay Browner. Ayan, tapos tumawa. Ayan, binulong kay Browner, tapos tumatawa sila. Ang bastos, di ba? Bastos talaga. Grabe. Tapos, chinismis pa ni BBM kay Gibo kasi alam ni BBM na hindi nag-react si, ayan chinismis niya. Ayan chinismis niya. Tapos si Gibo, ayan, hindi pa tumigil si Gibo, kakatawa, tingnan nyo si Gibo. Tumawa yan, hindi yan tumigil. Hanggang sa dalawang, ayan yung rilo, kapal naman ng mukha nun, parang ganun. Pahiya yung ibang kakapal ng mga pagmumukha nila. Alam niyo kung bakit? Sabi ko nga, yearly itong ginagawa kay Tatay Digong, ibinibigay ni Tatay. Hindi pa tumigil si Gibo. Oo. Kaya naman siguro pala, ayaw ibigay ni BBM. Kasi ang kanyang relo ay Patek Philippe. Kaya naman pala ka. Gago! Patek Philippe nga naman yung mahal yun eh. Ay, sorry. Kaya naman pala eh. Ay, mahal nga naman eh. Oo, nasa 20 million ata itong ganitong relo. Kaya ibigay, kaya hindi may bigay. Gago! pala, tumataginting na. So, ang relo nitong si Marcos Jr., Patek Philippe Nautilus 5986G. Magkano po yan? Titignan natin ang kanyang presyo. Ay 608,700. Magkano po yan sa peso? Tumataginting po na 4.5. Gago! Kaya naman pala. Hindi, mali pala ako na. Akala ko 20 million. 4.5 million pesos! Kaya naman pala ayaw ibigay. Jackpot tayo. Sabi, ano ka? Hilo? Jackpot ka?
Ano ka? Ay, ba't mo kunin yung relo ko? 4.5 million to. Parang jumakpat sa ano dito ah. Oo nga, totoo nga yung kasabihan. Hindi kasabihan. Totoo yung sinabi dati. Kung totoo man yung sinabi dun sa movie ni Senior Marcos sa kanyang anak na si Marcos Jr. na si Bongbong Marcos, na wala kang alam sa pagiging isang pinuno ng isang bansa. Ang alam mo lang ay mag-beer house, mag-disco, at mag-coke. Grabe, traditional yun. Ang pinagtataka ko dito, kahit man lang din sana na parang gumawa na lang sila na or bumili siya ng relo na nagkakahalaga ng 1,000, ganon. At least ano kasi yun eh, agit. Alam mo yun, yung tradition kasi yun na napakahalaga doon sa taong umaano sa'yo. No, napakaganda ho nun, pero wala eh, hindi nasira lang sa isang iglap. Million pesos. Kaya naman pala ayaw ibigay. Samantalang si Duterte, mapapim. Ayan no, ganyan yun eh. Iman yan. O, Philippine Marine Corps. Binibigay niya yan. Ibig sabihin, kahit may sentimental value yan. Tama. Kahit saan mo ibigay yan? mahalin man yan Kahit may sentimental value yung relo na yun, kahit gaano pa kamahal yun, kailangan mong ibigay yun dahil tradition yan. Part ng tradition or parte ng Pilipinas yan. Naku ba? Ano ka ba? Anong nangyari sa'yo, BBM? At kaya ganyan? Sasabihin na naman ng mga bobo dyan, ng mga bobong vlogger at mga viewers, o bakit pwede naman tumanggi? Oy, mga ganyan, hindi dapat tinatanggihan yun. Tradition nga, alam niyo yung tradition. Puta na, kung hindi nyo alam yun, maglumipat kayo ng mundo. Kaya lumipat kayo ng bansa. Hindi nyo alam yung tradition. kumurain. Pero sa tingin ko, hindi mamahalin yung relo ni PRRD eh. Kaya hindi tumatanggap si PRRD ng mga regalong ganyang mahal o kaya hindi siya nagre-relo kasi alam niyang hindi karapat-dapat yan na magarbo ang pamumuhay ng public servant, di ba? Tama. So si PRRD, wala lang yan sa kanya. Siya pa ang magsusuot sa'yo ng relo. Kasi iniisip ni PRRD, itong mga taong ito ang lalaban, itaya ang buhay para sa bansa. Ayan, a very nice gesture from a former president. Samantala, itong mukhang na ewan ko paano naging presidente ito, bastos. Ayan, walang pakialam sa'yo. Why would I give you my watch? My Patek Philippe watch. Grabe. Nakakalungkot lang. Hindi, nakakalungkot lang na alam niyo, nakakalungkot na bakit tayo nagkaroon ng ganitong ito nasabihin na naman iba dyan, binibigyan nyo ng big deal sa inyo. O bakit? Ito na lang, sabihin ko sa inyo, balik ta rin natin yung nangyari, yung ginawa ni Marcos gawin ni BP Sara. Sakali man, gawin ni PRRD yun, di ba mga galit? Na alam nyo namang parte ng traditional ng Pilipinas yun. Okay nga. Saka ito, pinagtataka ko, wala man lang nagsabi kay Marcos ng ganyan. Okay ito, suot ka ng ganitong relo kasi, baka mamaya may humingi sa inyan, para yan ang ibigay mo. Ganun dapat eh. Kahit ganun na lang sana, kaso wala, parang wala. Di ko alam kung may utak bang bilang presidente to. Hindi, nakakaawa yung kasi nga tradition yun at nakakahiya yun bilang isa kang Pilipino. Kung talaga may pusong Pilipino ka, sa nakita ko ngayon parang wala. Okay, tuloy natin to. Ito naman, matapos si Bulgar ni BP Sara ang pamamahiya sa isang sundalo, mga militar nagalit. Ayan na nga. Nagalit na kay Pres Marcos Jr. So play.
Matapos ilabas ni Vice President Sara Duterte ang ebidensyang magpapatunay na totoo ang kanyang kwento patungkol sa pamamahiya at pagtatawa ni Bongbong Marcos sa isang military student na nagbiro sa kanyang kung maaari iregalo sa nasabing militar ang kanyang suot-suot na relo, tunay na kahulugan ng mga nasabing impormasyon isiniwalat mismo ng ilang militar. Tunay, nagalit na ang ilang pamilya ng ating mga military soldiers sa pagsisiwalat ni Vice President Sara Duterte ng di umano'y tunay na ugali at kung paano di umano ipinahiya ni President BBM ang isang graduating student sa harap ng libu-libong tao matapos tila hindi maunawaan ang tunay na ibig sabihin kung bakit hinihingi ng batang sundalo ang relo ng Pangulo. Sa nasabing press conference na ginanap sa Pasig City, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na minsan niyang nasaksihan sa kanyang dalawang mata kung gaano kagaspang ang ugali ng Pangulo. Sa kanyang inis, gusto raw ni VP Sarang putulin ang ulo ni Bongbong Marcos dahil sa di umano'y kahihiyang sinapit ng batang sundalong handang magpakamatay para proteksyonan ang kanyang bayang sinilangan. Yeah, dyan natin mapapatunayan na yung dyan pa lang is lumilitaw na talaga yung gaano walang pagpapahalaga ni BBM sa mga kapulisan at sa mga sa mga militar, sa mga sundalo. Diyan natin isa yan sa mga patunay. Kaya nga sobrang mahal ng mga PNP, ng mga militar, itong or mga ating mga sundolawhan, mahal na mahal nila ang mga Duterte, lalo na si PRRD, dahil unang-una, yan lang ang nagmahal din sa kanila. Yan lang ang nagpahalaga sa kanila, yung si PRRD. At yung buong Duterte, pati si VP Sara Duterte. No? Pero dito natin mapagtanto na kaya pala may nagugutuman doon sa Sierra Madre ng mga sundalo or pulis. Malamang sundalo yun. Dito pa lang, ito yung isang ebidensya na talagang wala siyang pakialam sa mga sundalo. Diba? Wala siyang pakialam. Bagay, sa atin, lahat naman hindi lang siya sundalo sa buong Pilipinas. Ayon sa pamilya at ilang mga militar, hindi naman raw talaga dapat literal ang pagbibigay ng Pangulo ng relo sa isang sundalong nagbiro sa kanya ng isang pangako. Although ginagawa raw ito ng ilang mga naging presidente, partikular na ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na bukod sa kanyang pagsuporta at pag-alalay sa sandatahang lakas, literal na binigay ng dating Pangulo ang kanyang relo sa isang batang sundalo. Ngunit ang tunay na ibig sabihin pala nito ay dapat ang Pangulo sa lahat ng oras handang sumuporta at umalalay sa ating sandatahang lakas. So, hindi ko na-explain kasi ito, in-explain na rito, no? So, sa madaling salita, magbigay na lang tayong konting explanation. Sa madaling salita, is suportado or mahal ng isang presidente yung kanyang mga sundalo, kanyang mga kapulisan. Lahat yan, no? Nahanda rin niyang ibigay yung hinihiling ng isang sundalo or ng isang pulis or ng isang kapulisan sa ating mga kapulisan, handa niyang ibigay kung ano yung kagustuhan nila, no? At doon magpapakita ng tinatawag na respeto na kahit presidente ka, kailangan mong respetuhin lahat ng lalong-lalo na yung mga kapulisan at mga kasundaluhan natin. Yun. Tila hindi raw naunawaan ni Bongbong Marcos na imbes na bigyan ng mahalagang mensahe ang sundalong nagbiro sa kanya na kung maaari ibigay ang kanyang relo, tila pinagtawanan pa ito sa harap ng libu-libong Pilipino. No. Ayon mismo sa isang pamilyang galing sa militar na nagsiwala ng buong katotohanan, mahina ang kukote ni Bonget kaya hindi niya naunawaan ang sinasabi ng graduating student sa kanya. As a person, di talagang ito totoo to, mahina talaga kasi unang-una, simulat sa poll, hindi lang kay PRRD, sa iba pang mga presidente na ginagawa yan. Ngayon, bilang isang presidente ka, hindi mo man lang ba pinag-aralan tong mga ganito? Hindi mo man, wala ba man lang nagsabi sa'yo?
Hindi man lang ba may nagpaalala or hindi mo man lang ba pinag-aaralan yung history ng Pilipinas? Son who came from military family, it's a tradition na for a future soldier na sabihin sa Pangulo ang mga bagay na ito. During PRRD's time, nangyari rin ito. Although literal na binigay ng dating Pangulo ang kanyang relo sa bata, pero mas mahalaga ang naging mensahe ni Duterte sa mga sundalo noong panahon niya. And he promised that whatever happened, he will fight and give his love at all times to our military. Ang tunay na kahulugan kung bakit sinabi ng graduating student ito kay Bonget is for him to watch our soldier through thick and thin. Meaning, parang test din yon. When a soldier said, "Can I have your watch?" it also means, "Sir, can I have your back when I'm sacrificing my life as a soldier?" Ibig sabihin, bilang isang commander-in-chief ng sundalo, sa lahat ng oras, lagi kang nandyan para sa mga sundalo mo. The President must give his 101% of support dahil ang ating Masama ho kasi pa dito, pinagtawanan. Di alam niyo ito ay walang nakapansin nito kasi itong parte na to, nag-viral tong video na to eh. Yung tumingin si Marcos na parang gandang-ganda siya kay BP Sara. Diba natatandaan nyo? Yun eh, nag-viral tong video. Hindi natin alam, doon sa viral video na yun, ay may isa pa pala. May isa pa palang natatagong sikreto doon. Na ngayon lang lumabas. Ngayon, alam na natin. Kasi familiar tong video na to eh, na tumingin si Marcos simula baba pataas kay BP Sara na akala natin gandang-ganda. Pero yun naman talaga, gandang-ganda naman talaga siya kay BP Sara. Hindi amak na mas maganda naman si BP Sara kaysa kay Ma'am Shitars. Diba? Yun nga no, hindi natin akalain na may mas malalim pa palang nangyari doon sa video na yun. Na akala natin nag-viral lang dahil yung tinginan ni Marcos kay BP Sara lusawin na. Akala natin ganun, yung pala may isa pa pala. So grabe lang no, medyo talagang napagtatanto na natin na wala talagang alam si Marcos Jr. sa nangyayari or sa mga dapat gawin ng isang presidente dito sa Pilipinas. Ang masaklap lang ho nito, may mga tanga-tangang mga supporters ni Marcos na nagsasabi na bakit daw binibig deal. Bobo ka pala, traditional yun, tanga. Gago! Bakit mo sasabihin na traditional yan eh. Bilang pagrespeto yan, no? May kahulugan yun, may malalim na kahulugan at may malalim na ibig sabihin yun. Hindi lang basta yan. Parang ganito na lang, bandila ng Pilipinas. Bakit may proseso pag sinunog? 'Di ba? Ganito lang din yun sa relo na yun. Bakit sinira ang tradition? Kaya nagagalit yung ibang mga talagang alam itong ganitong part ng tradition ng Pilipinas sa pag-graduate ng mga militar. Alam nila na pangbabastos. At ang pinakamasaklap pa ho dito, pinagtawanan pa nila. Napahiya na nga yung tao, yung bata, sabi na natin bata, napahiya na nga yung tao sa maraming tao, tapos pinagtawanan pa, di mas lalong pinahiya nila. Ganyan kabastos. Ngayon, proud pa kayo, bastos presidente niyo. Gago! Mga sundalo ay willing mamatay para sa kaligtasan ng buong bayan. Pero talagang mahina ang pangunawa ni Bongbong. Hindi niya naintindihan ang sinabi ng sundalong handang ialay ang buhay para sa bayang kanyang sinilangan. No wonder bakit sinabi ni VP na hindi marunong maging pangulo si BBM. Kasi sa simpleng mensahe lang ng ordinaryong Pilipino, hindi pa pala. Ngayon, diba, nagagalit si Cheese Escudero. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ngayon, tanungin ka namin, Cheese, ikaw rin ba hindi mo alam yon? Hindi, yun na lang. Ikaw rin ba? Hindi mo rin ba alam yon? Baka hindi mo rin alam yon. Gago! Kasi nagagalit ka kay BP Sara sa mga sinabi niya mapatungkol kay Marcos. Dito nga, sa simpleng, simple pero mahalaga. Napakasimpleng gawin pero napakahalaga at napakalalim ng ibig sabihin nito pero hindi magawa-gawa. So, ibig sabihin, tama nga yung sinabi ni BP Sara na
walang alam itong si Marcos Jr. Siya nakakibo, and he even laughed at this young hero together with Gibo Chodoro. Yes, si Gibo ang tinutukoy ni VP nang umisipa kasama ni BBM ng mapahiyaang batang militar. It's just so sad na talagang pinababayaan ngayon ni BBM ang mga sandatahang lakas natin. Yung mga nangyayari sa Navy na ginugutom ng gobyerno at na-ospital na. Ang iba, dahil sa kakulungan ng supply, isa lamang ito sa mga babala sa atin na kapag nanatili ang ganitong pamumuno, mapapahamak ang maraming Pilipino. Wala tayong magagawa dyan pag ganyan ng ganyan na tawag dito, pag ganyan ng ganyan yung nangyayari. Wala, nakakahiya. Kahihiyan to. Alam nyo, malaking kahihiyan to nung una dito sa pamilya at dito sa batang militar na ito, na batang sundalo ng Pilipinas, no? Hirap lang magsalita, tapos may kaso na naman tayo. Yan no, sa mga sundalo, galit na rin di umano sa pamamahiya ng Pangulo. Narito't panoorin ang full video. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko. Magkatapil sila rin eh. Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? Bobo talaga. Ito alam nyo, napatawa-tawa tayo dito, pero malaking kabastusan to sa mga militar. Totoo yan. Malaking kabastusan tong ginawa ni Marcos Jr. na to. Hindi to basta-basta, hindi to sinasabi ng iba dyan na hindi daw to big deal. Sa inyo, hindi big deal to, pero sa mga kasundaluhan, sa mga kapulisan, big deal to. At big deal sa amin na nakakaalam ng traditional dito sa Pilipinas. Tradition yan, mga tanga. Ngayon, kung hindi big deal sa inyo, hindi kayo mga Pilipino, bobo. At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang galing niya. Nanggigil si Bibi Sara, no? Di alam nyo, kahit ako, siguro, mapipil ko rin, manggigigil ako eh. Grabe to. Yung ulo niya ba? Grabe talaga. Salamat, Showbiz Fanatics. High blood mo. Hay. Ngayon, napagtanto nyo na. Proud, BBM. BBM lang, sa kalam. Proud na. Gago! Ngayon, ito yung nagagalit. Ito yung nagagalit ngayon. Senate President Chis Escudero dismayado sa pangbabatikos ni Vice President Duterte. Panoorin natin. Samantala, dismayado si Senate President Chis Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asalbata. Sa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot
Wala talaga, tingnan niyo yung mainstream media. Sinabi lang nila puputulin yung ulo. No? Pero hindi nila in-explain kung bakit. Hindi mo lang nila in-explain. Bakit ba nagalit si BP Sara ng ganun? Bakit niya kailangan gawin yun? O dahil nga sa ganun, pero hindi nilabas dito. Ako, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Oh, ito rin, kaya ng bangkay. O, ba't hindi nyo rin explain kung bakit? Wala talaga mainstream media ngayon. Sr. Ito, Miguel, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Bakit? Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong putulin daw ang ulo. Ito nga, nasa na yun? Na-forward ko tuloy. Nagustuhan ng ilang opisyal Senate kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro. Hindi ito bagay pwede daan sa biro o isang katatawanan. Hindi katatawanan yun. Bobo ka pala. Bobo ka pala. Anong katatawanan? Katatawanan ba yan na mabastos yung isang sundalo na hindi nabigyan ng ganon? So, ibig sabihin, katatawanan sa iyo, Jesus Escudero, ganun ba? So, ibig sabihin, isa ka rin sa walang alam sa tradisyon dito sa Pilipinas, ganun ba? Hindi katatawanan yung kahit sino. Magagalit doon. Baka nga brutal pa yung sinabi ng iba kung iba-iba pa. Ha? Hindi yun at walang nagsabing katatawanan yun. Hindi ginawang katatawanan ni BP Sara yun. Hindi katatawanan yun. Walang ganon, Jesus Escudero. O katatawanan ang mga seryosong banta. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga naging patutsada ng bise. Pero ang ilang kongresista na babahala. Naku, eto na. Sino kaya to? May buhaya lang salita. Mga binitawang salita ni VP Sara ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative. Ito na naman, confidential fund na. Tutay na kung confidential fund na naman. Asibre, dapat itigil na ng bise ang pagiging asal bata at ipaliwanag na lang kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Ito ni Zambales First District. Ito ba isa? Ito si Boy Hamon, si Boy Lie Detector. Representative J. Kong Hoon, itigil na ng bise ang pambubudol at pagpapalusot. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Wow! Gago! Tangina ngayon, si BP Sara na yung nangloko sa militar. Oo, galing talaga. Palakpakan natin to. Malupit tong mga baby crocodile na to. Ang galing talaga, no? Ito yung retailer na diversional tactic. Gago! Ang bilis nyong na-divert yun, Ang galing nyo, ano yan? Paano ba gawin yan? Ang bilis nyo i-divert yun, lapit nyo, Iba din no? Tama na ang pambubudol at pagpapalusot. Niloloko mo ba ang militar o hindi? Wow! Gago! Si BP Sara pa nga yung nagloko. Si BP Sara pa ang nagloko ngayon. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng kamera ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng militar.
Nagbabalita mula sa Tanginang yan, ang buwisit eh. Ang lapit ng diversional tactic nila, no? Ay, naku. High-blaring ka lang talaga sa mga to eh. Oo, ang lapit gumawa ng mga kwento, no? Ang galing. Oo. Ang galing. Iba din, kakaiba. Kakaiba yung ginagawa nitong mga to. Oo, iba din. May tagis eh. May tagis sa utak hindi doon sa sinabi. So yun, mga Banateros, mga kabiyaya, nung magiging komento nyo, no, doon sa sinabi ni BP Sara at doon naman sa pangbabastos ni Bongbong Marcos at doon sa mga pahayag ni Senate President Chis Escudero at sa mga baby crocodile ni Tamba. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.